Matapos ang diritsahang pag-atake ni Camila dito sa first prince na si Benjamin, na nagpaaral sa Nen ability ni Camila, pati na rin ang Nen ability ng first prince, ay ngayon ay i-review na natin ang chapter 374 o ang episode 35 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari ngayon sa room ng Prinsipe Marayam. Ipapakita rin dito ang isang misteryosong tinto at ang revelasyon ng isang Nen ability na may kakayahang mag-one-shot sa Nen Beast. Yan at marami pang iba ang ating matututunan ngayon sa video nito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Ability at makikita rito ang Prinsipe Marayam na naglalaro kasama ang ina nito. Nasabi naman dito ni Verjay habang tumatawag kay Kurapika, "Nasaan ako ngayon? Nasa room 13 ako. Ano bang nangyayari sa labas at ano ba yung pinagsasabi mo ngayon?" "Ako ang nagtatanong dito. Matuto kang lumugar. Isa kang guard na nakomission ng isang lower rank na reyna." Matapos masabi iyon ni Verjay, dito naman kina Kurapika makikita na bumalik na si Hanzo galing sa room 1013 na pinasukan niya. Sabi niya, wala pa rin daw tao sa room 1013. Kaya napaisip si Kurapika at nagsabing, kung tama si Hanzo, ang 13th prince ay nasa ibang lugar talaga. Posibleng hindi lang ang prince kundi pati ang buong room 1013 at lahat ng nasa loob ay na-transfer sa ibang lugar. At hindi nga raw niya ma-determine kung nagtatago lang ba sila o sadyang kinidnap na ang lahat ng nasa room 1013. Kaya kailangan daw niyang ipaalam kay Verjay ang kanilang sitwasyon. Subalit, iniisip ding ni Kurapika na kung kakausapin niya si Verjay regarding sa problemang ito, baka mas maging complicated pa ang sitwasyon. Sa tingin niya, mas mabilis at mas maliga sana ang pakikipag-communicate kung si Bisky sana ito. Kasi wala raw masyadong alam si Verjay tungkol sa Nen. At base sa pamamaraan ng pakikipag-usap ni Verjay, siya ang tipo ng taong hindi handang aminin na wala siyang alam tungkol sa Nen. Kaya sinabihan na lang ni Kurapika si Verjay, "Pakiusap po, makinig po kayo sa akin. Ang room ninyo ay nasa ilalim na ng impluensya ng isang Nen ability. Ang entire quarters ninyo ay na-transfer sa ibang lugar. Kaya gusto ko na may mag-check na isang guard mula sa Hunters Association." Sa puntong ito, sumagot si Verjay, "Kung patuloy mong i-ignore ang aking mga sinasabi at magbibigay ng mga hindi kapani-paniwalang claims, i-consider ako na ang ginagawa mo ay isang declaration of war. Huwag mo akong malitin dahil hindi ko kailangan ng advice mo." Humingi ng paumanhin si Kurapika. Kaya naman sabi naman ni Verjay, "Sa wakas, mapapakinggan mo na ako. Ano ba ang sitwasyon sa 6 na guards na dinakip bilang suspect sa pag-assassinate noon sa 12th Prince Momose? Ang 6 na iyon ay mula sa mga higher-ranking queens, kaya hindi kami nakakakuha ng information tungkol sa kanila. Kaya gusto kong kunin ang status report ninyo sa progress ng investigasyon sa krimen na iyon." Dagdag pa niya, nagsisilbi raw ngayon si Kurapika sa reyna na mas lower rank pa kaysa kay Queen Sivan, na nagpapalakas ng suspecha sa pagpatay ng anak ng 7th Queen na si Momose. Dahil directly involved si Kurapika sa krimen, kung sakali man na makakuha sila ng useful information regarding sa investigasyon at ibigay ito, pwede raw siyang magpadala kina Kurapika ng isang guard mula sa Hunters Association na naka-assign noon kay Prince Momose. Sumagot naman si Kurapika at nagpasalamat sa magandang offer na iyon ni Verjay, pero may gusto siyang sabihin. Kaya natanong siya, ano raw ito? In which ay sagot naman ni Kurapika na tapos na raw nilang makuha ang isang konkretong impormasyon patungkol sa taong nag-assign kay Prinsipe Momose. Tinanong naman ni Verjay, ibig mong sabihin ay alam mo ang identity niya? Nasagot naman ni Kurapika na oo, pwede raw niyang ipaliwanag kung paano nila ito nalaman. Kasi ayon kay Kurapika, ang inaasam daw talaga nila ngayon ay ang payapang resolusyon sa Succession War o Seed Urn Ceremony. At base dyan, kinakailangan daw talaga ang pakikipagkasundo sa ibang prinsipe. Nasa ceasefire agreement nga raw sila ngayon kasama ang 3rd, 5th at 9th Prince. At ayon pa kay Kurapika, gaya ng sinabi niya kanina, ang room 1013 ng Prinsipe Marayam ay nasa impluensya ng isang Nen ability. Kaya pakiusap daw niya kay Verjay, magtiwala po kayo sa amin.
Ipinapangako ko na kung aalamin nyo lang ang inyong sitwasyon ngayon, kung nasan ba talaga kayo, at kung ibabahagi ninyo ang mga nadiskubre ninyo dito sa loob ng Room 1013, tiyak na makakatulong ang pakikipag-cooperate ninyo para masolusyonan ang problema. Kaya sagot mo, Honey Verjay, kung ganun ka kadeterminado, ayos. Sagot naman ni Kurapika, salamat. Balak talaga ni Kurapika mga kaibigan na makipagkasundo ngayon kay Verjay o kay Prinsipe Marayam gaya ng ginawa niya kina Zhanglei, Chugpa at Hulkenberg. In exchange, ibibigay niya ang information tungkol sa identity ng pumatay kay Prinsipe Momose. Dito na nagsalita ulit si Verjay. Mag-uutos kami ng isang hunter para tingnan at i-report ang kanilang makikita sa labas ng room. Kung may unusual silang makita, pwede kanilang sabihan at ikaw na magsasabi kung paano ito i-approach. Kaya ibigay mo na sa akin ang pangalan ng nag-assign kay Prinsipe Momose. Subalit matapos masabi iyon, biglang iniba niya ng tono at sinabing, "Iyan ba ang mga salitang gusto mong marinig? Sinabi ko na sa iyo, huwag mo akong maliitin." Pagalit ang kanyang boses, bagay na nakakagulat sa Kurapika dahil nagpapanggap lang pala ito kanina na parang pumapayag siya. Dagdag pa niya, marami ng bayolenteng pagkamatay sa room ninyo at nalaman na ng lahat tungkol sa NEN. Lahat ng Hunters Association members ay nagsasabing nag-e-exist talaga ang NEN, pero hindi ito nakikita ng mga taong hindi pa nakakagamit ng NEN. At kamakailan lang may namatay pa na naman sa room ninyo habang nagaganap ang NEN class. At nung tinawagan kita at tinanong kung ano ang insidente, nag-claim agad ka na alam mo kung sino ang may gawa nito. Kaya paano kaming pagkakatiwalaan kung parang lahat ng sinasabi mo ay wala ring pinagbabatayan? Kung okay lang sa'yo, dapat i-expose mo na ngayon kung sino talaga ang nag-assign kay Prinsipe Momose. Dito na napilitan si Kurapika at nagsabing, "Oh, okay. Ang assassin ng prinsipe ay si Tafdi, isang guard na nagsisilbi sa 5th Queen Swinko-Swinko. Nag-commit siya ng suicide sa selda at ibinulyag niya sa kanyang suicide note ang ginawa niya noon kay Prinsipe Momose, pati na rin ang abilidad na ginamit niya sa krimen. Dagdag pa, nasa higaan daw si Tafdi noon nang nangyari ang krimen, kaya ang information na iniwan niya sa note ay isa talagang bagay na hindi malalaman ng mga nasa labas during that time." Paliwanag pa ni Kurapika, "Gusto ko lang maintindihan mo na ang sinasabi ko ay hindi nonsense at hindi walang pinagbabatayan. Kasi kung i-consider natin ang power relationship ng 5th Queen Swinko-Swinko at ng prinsipe sa mga higher-ranking queens, At ang mga prinsipe ay halata naman daw na ang trial ay magpo-post talaga sa mas mabilis na paraan. Kasi involved dito ang mga nasa higher rank. Kaya ang official na announcement sa pangalan ng nag-assign sa Prinsipe Momo na si Tafdi ay masasabi niyang nalalapit na ring i-announce. Malakas daw ang kutob niya na ang pag-assist ni Tafdi sa prinsipe ay tuturing o i-cover up ng justice bilang isang aksyon na walang kinalaman sa utos ng reyna o di kaya higher ranking na prinsipe. Kasi the more na mas maraming high ranking prince at reyna ang involved, the more na mas klaro na raw sa kanila na ang cycle ng pag-a-assess ay hindi talaga hihinto mga kaibigan. Malaking tulong daw ang impormasyon na ito. Pero ang Hunters Association ay isang organization na ginagamit ngayon ng succession war para wasakin ng kakin mula sa loob. Kaya wala raw sa mga sinabi ni Kurapika ang magpapawala sa kanyang hinala, bagkus mas lumalalim pa nga raw ito ngayon. Sabay pinutol na nito ang kanyang linya kaya naman ay napasabi na lang si Kurapika na napaka-stubborn daw talaga ni Virgie, na wala raw itong ibang pinaniniwalaan kundi ang sarili lamang nito. Nasagot naman ni Hanzo na noon pa ay iniisip niya rin na hindi raw gusto ni Virgie ang mga hunter. Kaya sinabihan naman ni Kurapika si Hanzo na hindi raw niya alam kung nasaan ba talaga sina Virgie ngayon, pero posible naman daw ang contact sa kanila o nakakaalam sa nangyayari ngayon. Kaya gusto raw niya na manatili na lang muna si Hanzo sa room 1013. Mga kaibigan, na siyang room 1013 na walang tao. Nasagot naman ni Hanzo na babalik naman daw siya sa kanyang katawan once na magtapos na raw ang kanilang break. At sila naman ni Bisky ang papalit sa dalawang guards na pumalit sa kanila noon mga kaibigan. Kaya sa ngayon ay gagamitin daw muna niya ang kanyang katawan na pararang nasa spirit form na nakakadaan sa mga pader para tignan ng iba pang bagay. Subalit sabi naman ni Kurapika na ang ikinakabahala niya bakit hindi man lang daw inalam ni Virgie kung saan nila nakuha ang impormasyon na sinabi kanina patungkol sa identity ng nag-assign sa Prinsipe Momo. Baka raw may isinususpetyahan ito at nagpaplano ng parang witch hunt para hanapin ang traitor na nagbigay kay Kurapika ng lahat ng impormasyong iyon. But nonetheless kailangan pa rin daw niyang maging maingat. Sabay umalis na ito mga kaibigan.
Pero tinanong muna niya si Kurapika kung may gusto ba itong ipacheck sa kanya. Nasagot naman ni Kurapika na ayos lang daw siya at dapat i-prioritize muna ni Hanzo ang mga kinakailangang impormasyon para sa safety ng 13th Prince Marayam. Kaya nga mumiti na lang si Hanzo at sa kanyang isipan ay napasabi siya na, grabe, mas inuuna pa raw ni Kurapika ang iba kaysa sa sarili nito. Kaya dito na siya tuluyang nagpaalam at umalis. Maya-maya nilapitan naman ni Sakata si Kurapika at sinabihan siya na ibahagi rin sa kanya may mga nalaman ito patungkol sa Room 1013 na nasa impluensya daw ngayon ng NEN. Bago pa man sumagot si Kurapika, tinignan niya muna si Bobby Mayna. Kaya dito naman nagsalita si Bobby Mayna na ayos lang daw ibahagi ang impormasyon kay Sakata. Kaya sinabi na niya si Sakata mga kaibigan na ang Room 1013 at ang lahat ng nasa loob nito ay form of attack talaga. Paliwanay pa, ang ability na kayang magseryoso ng mga emitters ay ang pag-alter ng isang space. At ang mga conjurers naman ay nakakabuo ng isang space na may iba't ibang rules sa loob. At habang nagpapaliwanag si Kurapika, sa kanyang isipan ay napasabi siya na tumigil na raw si Bobby Mayna sa pag-i-interview. Ang strategy daw ni Bobby Mayna ay naghihintay lang hanggang sa makita nila ang assassin dito sa loob. Matapos niya ay sabi pa rito ni Kurapika kay Sakata na sa tingin niya ang nangyayari sa Room 1013 ay isa raw defensive ability o isang pagdepensa na ginawa ng NEN Beast ng Prinsipe Marayam. Kaya sabi naman dito kay Sakata na okay, basta ipaalam mo lang sa akin na lahat ng mga nadiskubre mo. In which ay sabi naman ni Kurapika na, of course. Matapos niya ay makikita naman sa isang silid sina Oito na nagme-makeup habang si Shimano naman ay nagpre-prepare na ng pagkain. At ayon dito, 37 hours and 30 minutes na raw ang lumipas simula nung umalis itong Black Whale mga kaibigan. From here on out ay dito inilatag ang lahat ng impormasyon patungkol sa current status ng bawat reyna at prinsipe, pati na rin ang bilang ng mga guards at tauhan nito. Kaya unahin natin dito mga kaibigan ang tungkol sa personal guards. Ang mga personal guards daw ay mga sundalong rinirecruit ng mga prinsipe mula sa kanilang mga personal connections. At taning ang guards ng First Prince Benjamin ay ang mga nagsuserve lamang sa bulang Royal Army ng Kakin. Ang lahat naman daw ng guards ng 5 nakakatandang prinsipe ay matagal nang tinetrain simula sa kanilang childhood. Talagang tinetrain sila na ialay ang kanilang buhay para sa kanilang prinsipe. Ang moral at loyalty daw ng mga guards na ito sa kanilang prinsipe ay mataas talaga. Sumunod naman ay ang Queen's Guard. Ang Queen's Guard mga kaibigan ay mga Royal Army soldier na inassign sa bawat reyna. Paliwanag pa rito na ang mga guards daw ng prinsipe ay may maliit lamang na sense of connection sa mga Queen's Guard. Pero itong mga Queen's Guard ay loyal naman talaga sa kanilang reyna. Ang sumunod naman ay ang Hunters Association members. Sila ang mga professional hunters na hinire bilang mga bodyguards ng mga prinsipe. At ang mga hunters gaya ng Kurapika ay exclusively nakatalaga sa defensive side lamang mga kaibigan, na ang trabaho ay protektahan ng prinsipe at ang reyna. However, hindi raw sila nag-a-assist sa mga assassination orders kahit na ang order o request na yan ay mula mismo sa kanilang client o reyna na on-hire. Ang sumunod naman ay ang association members. Ayon dito, ang mga guards ng prinsipe ay nakipagkasundo raw noon sa Hunters Association upang makapag-guest ng mga prinsipe. Ang mga personnel na ito mga kaibigan ay binibigyan ng Temporary Hunters Association member status. At dahil ang mga association members ay naka-assign na mag-guard sa labas ng residential quarters ng mga prinsipe, ang rule na bawal pumasok sa quarter ng isang prinsipe ay hindi applicable sa kanila. Kaya ang mga association members ay malayang nakakalabas-pasok sa quarters ng bawat prinsipe. So matapos niyan ay dito naman tayo sa panghuli, which is yung mga servants. Ayon dito may mga servants daw na nagsisilbing sundalo at may ilang mga non-combatants gaya nila Laveveri. At the more na mas maraming servants o personnel na rine-request ang prinsipe mga kaibigan, ay the more din na mas dumadami ang mga furnitures, necessities at mga luggage na kinakailangan nilang dalhin sa residential area ng prinsipe. Kaya mas lumiliit daw ang bilang ng armas o weapon na dadala dahil sa dami pa ng ibang kagamitan. Matapos niyan ay dito na ipinakita ang current status ng bawat prinsipe, reyna at kasalukuyang bilang ng kanilang mga guards at tauhan. Una ay ang First Prince Benjamin na sa ngayon ay meron na lamang 13 personal soldiers. At ang kanyang ina, which is ang First Queen Unma, ay merong 9 na guards naman na nagmo-monitor sa mga younger princess. Pangalawa ay si Second Prince Camilla na may 12 personal guards, kasama na dito ang 5 association members at 7 servants. At ang kanyang ina naman ay ang Second Queen Dwazul na merong 8 monitoring guards,
Pangatlo naman ay ang third prince, Zhang Lei, na may 15 personal guards, kasama na rin dito ang 5 association members at 3 servants. Ang kanyang ina naman ay ang third queen, Tang Zul, na may 7 namang monitoring guards. Pang-apat ay ang fourth prince, Cheridnich, na may 15 personal guards, kasama na rin dito ang 5 association members at 5 servants. At ang kanyang ina naman ay ang first queen, Unma, na may 4 na personal guards at 6 na guards na ipinadala ng Queen Duazul mula sa mga royal guards. Sumunod naman ay ang fifth prince, Tubepa, na may 5 personal guards, 3 royal guards mula sa kanyang ina at 3 servants. Ang kanyang ina naman ay ang fifth queen, Sangko, na may 4 na monitoring guards. Sumunod naman ay ang ninth prince, Halkenberg, na may 14 personal guards lamang at si Halkenberg ay ang ika-4 na bunsong anak. Next ay ang 10th prince, Kacho, na may 2 royal guards mula sa kanyang ina, 3 hunter association members na guards at 5 servants. Ang kanyang ina naman ay ang 6th queen, Seiko, na may 3 monitoring guards. Sumunod naman ay ang 11th Prince Fugetsu, na kakambal ni Kacho, na may 2 namang royal guards mula sa kanyang ina at 8 servants. Ang kanyang ina ay si Queen Seiko rin, mga kaibigan. Sunod naman ay ang prinsipe na patay na at 12th prince na si Momoze, at ang lahat ng kanyang guards at servants noon ay transfer na sa room 1013 ng kanyang kapatid na si Marayam. Ang kanyang tauhan na naiwan noon, mga kaibigan, ay isang royal guard mula sa kanyang ina, 5 hunter association members at 3 servants. Ang kanyang ina ay ang 6th queen, Seiko. Next ay ang kapatid ni Momoza na si 13th Prince Marayam, na kasalukuyang may 5 hunter association members at 3 servants. Ang kanyang ina ay ang 7th queen, Sivanti. At panghuli ay ang 14th Prince Wobble, which is ang pinakakawawa sa lahat, na may 2 na lamang natitirang Hunter Association members na guards at 1 servant. Ang kanyang ina naman ay ang 8th Queen at ang lowest ranking queen na Oito. So, yan ang lahat ng current status ng mga prinsipe at reyna at ang current numbers ng kanilang guards at servants. Matapos ang buong paliwanag na yan ay sa sumunod naman na eksena, Tuesday 1:27 a.m., isang misteryosong pinto sa kanyang harapan ang ipinagtataka ngayon ni Fugetsu. Sa kanyang isipan ay wika niya, ano raw itong pinto na nasa pader na sa tingin niya ay nakita niya na raw ito noon. Maya-maya pa ay naalala naman niya na isa raw itong pinto patungo sa Magic Worm, isang playground equipment noon na kung saan sila naglalaro ng kanyang kapatid nung maliit pa raw sila. Matapos niyan ay dito sa bedroom ni Fugetsu, makikita ang 2 guard na naka-standby. Makikita naman na dahan-dahan ng binuksan ni Fugetsu ang pinto at tuluyan na ang pumasok, at dito sa kanyang pagsara ay napansin na nawala ang pinto sa pader, mga kaibigan, pero hindi ito namalaya ng mga guards kasi ipinwesto ni Fugetsu ang kanyang una na parabang nasa kama pa rin siya. Matapos niyan ay makikita naman si Fugetsu na gumagapang patungo sa exit nitong sinasabi niyang Magic Worm. At sa isipan niya ay nasabi niya na oo, ito raw yung magic tunnel noon na kung saan ay nagpapanggap silang magkapatid na makakapunta sila sa kahit anong lugar kung dadaan sila rito. Maya-maya pa ay makikita naman ang gulat na mukha ni Kacho na umiiyak din pala habang nakatingin sa litrato ni Fugetsu, sapagkat biglang nag-appear si Fugetsu mula sa ilalim ng kanyang kama, mga kaibigan. So ito pala ang exit na dinaanan ni Fugetsu at ang labasan ay dito mismo sa kama ni Kacho. Isang pangyayari na gululat sa kanilang dalawa. Kaya sinanyasan naman ni Kacho na si Fugetsu na kailangan itong manatiling tahimik, sabay pinapapalapit na niya ito. Subalit napansin ni Melody na biglang lumakas ang pimbok ng puso ni Kacho dahil na-excite o nagulat ito sa paglitaw ng kanyang kapatid. Kaya napatanong naman ang kasama ni Melody kung napansin ba talaga na nagkaroon ng spike ang heartbeat ni Kacho. Nasagot naman ni Melody na oo. Maya-maya pa ay kinamusta ni Melody ang prinsipe at mapapansin naman na nagulat ang isang guard sa naging reaksyon niya. Itinanong ni Melody kay Kacho kung ayos ba siya. Sagot naman ni Kacho na bakit. Kaya sinabi ni Melody na nakikiusap siya sa prinsipe na mas dapat mag-rely pa ito sa kanila dahil trabaho nilang protektahan siya. Sagot naman ni Kacho na tama, trabaho nila iyon, kaya dapat nilang gawin ang kanilang best base sa ibinabayad nila sa kanila. Kaya pinapunta na lang daw muna niya si Melody na maglakad-lakad sa room nila at magpanggap na concern sa kanya gaya ng ginagawa nilang as always, mga kaibigan. Nang sabi ni Kacho iyon, sa isipan naman ni Melody ay winika niya na napaka-strong naman daw nitong babaeng ito. Ang heartbeat daw nito ay nagpapakita talaga na naniniwala itong ang ginagawa niya ngayon ay ang kanyang obligasyon. Kaya ipinaliwanag pa ni Melody kay Kacho na may pride siya sa kanyang trabaho. Hindi raw gaya ng prinsipe na may mga kapatid o family na pwedeng ipaglaban, siya raw ay wala raw talagang malapit na tao na kaya niyang protektahan gamit ang kanyang buhay. Pero kung ang pagprotekta ay ang kanyang misyon, ay prepared siya na ialay ang kanyang buhay para protektahan ang taong iyon, na sa ngayon ay si Prince Kacho. Kaya napasabi naman si Kacho na huwag itong magsalita na parang alam na niya itong lahat. Hindi ba raw sinapihan ng mga magulang ni Melody ang mga kapatid nito noon na magpatayan? Kasi ngayon, hindi niya inilalagay ang risk ang kanyang buhay dahil gusto niya, kundi dahil napipilitan lang siya.
Natango naman si Melody at inamin na tama si Cacho, kaya tinanong siya ni Cacho na bakit ba iinisip ni Melody na ang ginagawa niya ay para sa ibang tao. Matapos masabihan ni Cacho, sa isipan naman ni Melody ay winika niya na si Cacho talaga ay deserve na masabihan ng katotohanan kasi alam niya na ang ginagawa ngayon ng prinsipe ay para protektahan lamang ang kanyang sarili at hindi talaga gusto ang succession war kung saan magpapatayan silang magkakapatid. Kaya tinanong na niya ang 10th Prince Cacho kung pwede ba niya itong sabihan tungkol sa Nen. Matapos ang eksenang iyon mga kaibigan na ibubunaw ng Melody kay Prince Cacho ang tungkol sa Nen, sa sumunod naman na eksena ay makikita ang Nen Beast ng 5th Prince Tubepa. Dito makikita ang dalawang guard na naka-standby sa tabi niya at sa isipan ng sundalo ni Benjamin na inassign dito, napansin niya na ang Nen Beast ng 5th Prince Tubepa ay isang manipulator na may diffusive induction type. Isang uri ng manipulasyon na hindi pa gaanong ipinaliwanag in detail pero ayon dito kay sundalo ni Benjamin, medyo mahina ang kakayahan nitong mag-control mulit nagagawa pa rin nitong mag-control ng maraming tao. Dagdag pa niya, ang mga puting usok raw na inilalabas nito ay inaasahan talagang kumalat sa mga tao. Ayon sa kanya, napansin niya na the more na nai-inhale ng isang tao ang usok na iyon, the more na mas nag-i-inspire ang usok at sa lawak ng area na naaabot ng usok ay mas malaki ang potensyal nitong epekto. Pero in average daw ay nasa 7-meter radius talaga ang area na madalas sinasakop ng usok. At once na ma-inhale ng isang tao ang certain amount ng usok mga kaibigan, ang clone ng Nen Beast ay mag-a-appear sa ibabaw ng ulo ng taong iyon at mula roon ay unti-unting mag-i-increase at kung may makakasalamuha naman daw ang taong may clone ng Nen Beast na nag-appear sa ibabaw ng ulo nito, posible ring ma-inhale ng nakasalamuha ang usok na ibinubuga ng clone. Again, kung may goodwill o mabuting kalooban ng taong iyon para kay 8th Prince Sail, mas mabalis itong maaapektuhan. Ayon pa sa sundalong ito mga kaibigan, may 3 posibleng goal ang pagdami ng Nen Beast clones. Una, ang kumontrol at magparami ng kakampi. Pangalawa, paliitin ang bilang ng mga kalaban. At pangatlo, mangolekta o mag-recruit para mapa-increase ang kapangyarihan ng Nen Beast o ng mismong user nito. At kung iko-consider raw ang nature nitong prinsipe na ang gusto niya talaga ay isang harem, obvious naman sa dami ng kanyang mga babae rito, iniisip niya na tama raw talaga ang kanyang hypothesis. Paliwanag pa niya, ang mga guards na naroon sa 8th Prince ay loyal na sa simula pa lang. Pero pagdating naman sa mga babae mga kaibigan, bago pa na-earn ni Prince Sail ang kanilang loyalty, gumugol pa talaga ng kalahating araw ang ability ng Nen Beast bago makapag-generate ng duplicate o clone sa kanila. Ayon pa sa sundalong ito, si Kuro Abde na isang guard at kaparehas niya ng shift na nag-guide ng 16 hours a day ay wala raw kamalay-malay na nai-inhale na pala nito ang mga usok. Kaya mapapangsin na iniiwasan talaga nito na ma-inhale ang usok na iyon. Dagdag pa niya, si Kuro Abde naman na isang guard ng 3rd Queen Tang Zul ay wala daw talagang loyalty. Zero loyalty pagdating kay Sail. Dahil dito ay gusto niyang malaman kung ilang oras talaga ang guguluhin ng ability ng Nen Beast bago mag-appear ang duplicate kay Kuro Abde. Kung malalaman niya ang exact hours ng pag-appear ng duplicate, dito raw niya i-unleash ang kanyang ability na tinatawag na Predator. Ang Predator raw ay effective na panlaban sa mga guardian spirit beast ng mga prinsipe. Kung gagamitin niya ito, makakapag-concentrate siya sa pag-conjure ng kanyang sariling ability. At ayon pa sa kanya, ang kapangyarihan ng Predator ay mas lumalakas kapag mas nagiging accurate ang kanyang analyzation at prediction sa ability ng Nen Beast ng prinsipe. However, dahil sa kondisyon na ito mga kaibigan, may backlash din. Kasi kung mali ang kanyang pag-a-analyze, pwedeng masira ang proseso. Pero kung tama ang lahat ng kanyang hinala at analyzation ngayon tungkol sa ability ng Nen Beast ni 8th Prince Sail, makakabuo siya ng isang nilalang na tunay na predator ng Nen Beast na ito. Meaning, kaya nitong magwagi laban mismo sa Nen Beast. So matapos ang eksenang iyon, dito naman sa room 103 makikita si Zhang Lei na kumakain. Habang kumakain siya ay narinig niya ang isang coin na nahulog sa sahig. Kaya tinignan niya ito at makikita nga ang coin mga kaibigan na nasa sahig. Mapapansin na nakatingin dito ang sundalo ni Benjamin na si Coven Tuba at ang isa pang guard. Kaya tinanong ni Zhang Lei kung anong problema. Nahulog ba raw nila ang coin na iyon? Sagot ng guard, hindi raw kasi galing sa kanyang coin. Basta na lang daw itong nahulog out of nowhere. Bagay na ikinagulat o ipinagtaka ngayon ni Zhang Lei.
Ayon naman kay Coventuba, tama raw ang sinabi ng guard, kaya pinulot na niya ang coin at sinabing nahulog nga ito sa harapan nila. Pero ayon sa kanyang isipan, hindi na raw kailangan pang ibunyag ang impormasyon na iyon sa iba na hindi nakakakita ng NEN. Totoo raw na biglang nag-appear ang coin out of nowhere, pero alam niyang nagmula ito sa bibig ng NEN beast ni Zhang Lei na siya lang ang nakakakita. Makikita ring nakabantay ng sa prinsipe ang NEN beast at ayon pa sa kay Coventuba, may isa pang coin na nag-appear kahapon. Ipinakita niya ang coin na iyon na may floral design at number 1. So, ano kaya ang misteryosong coin na ito? At ano rin kaya ang predator ability ni Rihan na kayang tumapos sa NEN beast? Well, yan at marami pang misteryo, revelasyon at napakatinding niksena ang ating masasaksihan sa susunod na chapter kasi dito muna natin tatapusin ang video. Like, comment, follow, subscribe for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.